What's up guys? Welcome back to this channel. This is the repair update for this material handler. We got this from Sir Matthew Uy. It came all the way from Bacolod City. Alright, so we are looking at this Senebogen 830E mobile material handler by Conrad model at 1:50 scale. Okay, so in this video, I'm going to show you the parts are missing and what are the current repairs that we did in this model. Okay, first ang nawawala sa kanya is yung grabber. We'll talk more about it later. All the handrails on the top are all gone. And then isang napansin ko sa kanya, kulang siya ng isang hydraulic ram sa front, which I did a replacement for it. Yung mapapansin nun, hindi sila parehas ng diameter ng ginamit ko. Wala akong makitang parts para dyan. Okay, isang missing din is yung isang access ladder. Ganito yung itsura niya guys. So dito siya nakaposition, wala na siya. And the most difficult part is the repair of the outriggers. This part. Okay, I'm flashing on your screen now ano yung original state niya when it came brand new. Yan, since na broken na lahat siya, minodify na lang natin siya. Okay, first yung grabber is really difficult to find na same model o yung Conrad brand na makikita. So really difficult by now. But we came into idea, we found out a replacement for it, but by now we are currently reviewing its scale. Because based on its info, it is in 187 scale, a KDW brand. Medyo pricey siya guys, and ang kailangan lang natin yung grabber. So by the way, it is a 4-teeth bucket o grabber, while yung Conrad is a 5-teeth grabber. We're still in review of that kung mag-fit nga siya dito. So next thing is, dito na tayo sa outriggers. Minodify na lang natin siya guys. It just took me a while to find the suitable parts. Yan, ganito siya ang itsura niya guys. Of course, medyo malaki yung diameter nito. So, it won't fit in dito sa cylinder niya na stock. So, ang ginawa natin, nag-drill tayo dito. I guess yung ginamit ko is 2mm. Just to make it fit in. And then, etong rivets, kailangan natin i-drill to remove it. Para may pasok natin siyang ganun guys. Yung rivets na to, medyo mahirap humanap ng same diameter. Pero nakakita naman tayo ng parts sana para dyan. This part, I just realized na hindi siya same ng diameter, mas malaki to compare dito. Ang ginawa na lang natin, ni-retain natin yung stock niya. And finally, after natin i-insert, naglagay tayo ng adhesive para hindi siya gagalaw. Isa sa napansin kong errors dito, ganito siya dapat yung actual position niya. Yan, ganyan siya dapat. The problem lang nung ginawa ko to achieve this position, kailangan mo siya i-drill ng deeper. But the risk is mapuputol mo yung connector nung cylinder dun sa loob. Yan, tulad ng ginawa ko dito. So, ang ginawa ko, dinikit ko na lang din siya. Hopefully, hindi siya matanggal easily. So, ang nangyari sa kanya, hindi na sila pantay. Ganyan siya dapat. Yung other side, ganito siya. Medyo malaki yung clearance niya, pero okay lang yan.
Risky talaga, pero maganda sana kung ganito yung magiging position niya. Pero ito yung pinaka-safe na position. Hindi na natin kailangan mag-drill deeper. Please take note, yung cylinder sa loob is plastic. That's why ganyan na lang siya. Okay, anyway, kahit ganyan yung nangyari sa kanya, we can still use the outrigger. So deployable pa rin yung mga outriggers niya. And there's more, you can still use the outriggers wheel spray. So kailangan lang gawin natin is clicking sound to pag na-reach mo yung position na maximum, just like that. You can still display it in this position. By doing it so, you can see the wheels are elevated and wheels free. Yung mga wheels niya can roll independently. And meron dito oscillating function. And also, meron siyang steering function. Itong axle na to should be the driving axle or the rear axle. Okay, so far yung cosmetics niya is konti lang yung issues. Okay pa yung mga graphics, especially yung mga maliliit na graphics. Right, like this part, okay pa siya. Dito sa cabin, this is die-cast metal. May mga details lang na kailangan natin i-unat. Mga napitpit, pero kailangan maingat dito guys para hindi siya maputol. So ganyan yung itsura niya. By the way, itong cabin niya, yung cylinder nito is okay pa. Na-elevate pa siya mabuti. So kung ifo-fold nyo lang, ganun lang ang ginagawa ko. Ganyan lang din siya. Okay pa yung functions niya. Yun lang, modified na to guys. Hindi na siya tulad ng original. Plastic lang din kasi yung cylinder na nakalagay nun dito. So tinanggal ko na lang siya kasi hindi na ma-insert mga baluktot na yung nasa loob niya. So this way, pwede pa rin siya na sa itsura niya okay pa. There. Okay, dito sa handrails, gumawa tayo ng modified na handrails para dyan. So far, nakatatlong version ako neto. And ito pa lang yung among 3, ito yung pinaka so far na fit. We are still looking forward na makapag-design pa ng iba. Ang problema ko lang naman dito, hindi pa ganun kapantay-pantay yung pagkagawa ko, saka medyo lupi-lupi pa siya. Titignan natin, makagawa pa tayo ng mas decent na version niyan. Okay, so far ganyan muna siya guys. We're still looking for the grabber para makomplete natin yung model na to. Having all that, let's check the weight. Okay, so yun yung weight niya guys, 627 grams. Alright, so this is the actual Senebogen 830E material handler machine. Okay, as of now, that's much of it guys. If you like more of this die-cast product review, just follow my page. I have a TikTok, Facebook, and YouTube account. Stay tuned guys, I have a lot more upcoming. And subscribe for more. So I'll see you for the upcoming videos, and goodbye. In the dark where shadows lie, feel the monster.